Hi ulit, nandito pa rin ako sa loob ng bahay ng mga manok ko. Hindi pa rin ako maalis kasi kailangan gumawa ako ng 2 video ngayon. So natapos ko na yung isa kanina, ito naman na ngayon. No? At kung bago ka dito sa channel ko, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya kung nandyan na rin lang, panoorin mong buo ang video para buo rin ang kaalaman at idea ang makukuha mo. Ngayon, kanina yung topic natin ay tips no para dun sa mga bagong layer farmer. Kung anong gagawin nila pag dumating na yung mga RTL, lalo na kung hindi nila nakita, hindi nila nakita na doon sa grow out bago nila binili. Ngayon naman ay pag-usapan natin kung paano mo i-handle ang mga customer mo. Siyempre kung nangitlog na yung mga ready to lay pullet mo at sila ay layer na, tandaan natin ha, ang nangingitlog na manok, no? Ang nangingitlog na manok ay hindi na RTL ang tawag doon. Layer. Young layer and old layer. So, kung nangingitlog na sila, layer na sila. Ngayon, syempre may customer ka na, di ba? Or may mga target customers ka na. So, paano mo i-handle ang mga yon? Kung halimbawa, nag-offer ka sa isang target customer mo at inisnab ka. Or, kung may customer ka na, tapos ang kulit-kulit, tawad ng tawad, gusto siya yung napapagbigyan palagi na hindi niya tinitignan kung paano ka naman, di ba? Tapos, o kaya, meron kang customer na medyo nagsisinungaling, no? Halimbawa, bisa sabihin sa'yo na bulok na yung itlog mo, ganon, alam mo naman na hindi ka nabubulok dahil bago lagi ang dahil bago lagi ang production mo, nadidispose mo lahat. Or kung hindi mo man ma-dispose lahat, alam mong hindi iyo yun. Kasi meron kang marker, di ba? Meron kang sign na yun ay itlog mo talaga. Di ba? Kaya yun yung yun yung isa pang tip pa pala, no? Pag sa itlog, pag pag dun sa production ninyo, dapat meron kayong sign or palatandaan na yun ay talagang itlog ninyo, no? Di ba? Para hindi para walang lusot. Ngayon, kung paano mo i-handle yung mga ganong customer. Una, doon sa rejection, no, yung doon sa inisnab ka or ni-reject yung itlog na offer mo, wag mong awayin, wag mong pagalitan. Next, punta ka doon sa next customer or target customer. Malay mo, yung isang nang isnab sa'yo, mapapalitan ng 5 o 10 na customer, di ba? So, siyempre, wag ka naman kukuha ng mga maraming customer na hindi kakayanin ng production mo. Di ba? baka naman hanap ng market mo. Sa dami ng market mo, hindi mo na kayang supplyan, mahirap yon. So, kailangan tansyado mo rin yung production mo araw-araw, di ba? Para sa mga customer mo, sa mga regular customer mo na, no? And, para dun sa mga limbaw, makulit na customer, tawad ng tawad. Siyempre, alam mo, kung pwede naman bigyan mo ng konting konting discount, lalo na kung maganda naman ang ang record niya sa'yo, no? Bigyan mo ng konti. Pero kung mangungulit pa ulit at sagad na talaga naman yung presyo mo, hindi mo na napapagbibigyan, sabihin mo ng maayos. Kausapin mo maayos, explain mo sa kanya. Para maganda yung yung relasyon yung dalawa. So, ganun ang pag-handle mo pagka may mga ganung customer, no? At saka, ang pinaka-keyword dyan pinaka-key sentence dyan ay huwag mong awayin. Yun lang. So, sana may natutunan kayo dito sa video to, nagkaroon kayo ng idea. At, syempre, palagi ang subaybayan ang channel ko at marami kayong matututunan dito. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At sana pakituloy-tuloy na i-share ang video at channel ko para may iba pang mga taong matutulungan, lalo na yung mga interested na mag-layer farming o kaya mag-egg business. Matutulungan sila sa pamamagitan ng mga content ko. So sana pagpalain tayong lahat.